Ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Lantaran na po itong pambabastos ni Imee Marcos at ni Sara Duterte kay PBBM, kay Pangulong Bongbong Marcos. Wala nang respeto itong mga taong ito. Meron silang inilabas sa advertisements. For sure nakita nyo na yan, ka-coffee. At inilalarawan nila ang Pilipinas bilang isang kadiliman. Wow! Kung ikukumpara mo yan sa panahon ni Digong, mas madilim pa nga eh. Ang masaklap dito, kung ako si PBBM at ang administrasyon, hindi na ako masasaktan kay Sara Duterte dahil una, hindi mo naman kadugo yan. At expected mo na gagawin ni Sara Duterte yan kasi maghihiganti yan. Ang hindi katanggap-tanggap dito, yung kapatid niya mismo na si Imee Marcos. Kadugo mo na yan, nakipagsabuatan pa sa kalaban mo. Let's assume kalaban itong mga Duterte. Tama ba yan? Naku po, si Manang Imee, oo, sige. Ano yung sinasabi nila dito sa video na yan? Kung hindi nyo pa napanood yan, pero for sure napanood nyo na yan dahil nagtitrending online yan. Grabe ang pambabastos nila sa administrasyon na to. Grabe ang pambabastos ni Imee Marcos sa mismong kapatid niya. Kung ako dito kay Imee, mahihiya ako kay Imelda Marcos at sa tatay nila si Marcos Sr. Anong meron kay Imee? At anong kinakagalit niya kay PBBM? Balita ko gusto daw yan magpresidente. Ang problema hindi inalok sa kanya ang pagiging presidente. May chance ba siyang manalo? Anong laban niya kay PBBM sa pagka-presidente? Inggit ito, ka-coffee. Malaking inggit ito. Pakinggan natin itong advertisement na to ni Imee Marcos. Ipaglalaban tayo ni Imee Team. Ipaglalaban tayo ni Imee Marcos. Itim. Ipaglalaban tayo ni Imee Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura. Gutom pa sa hustisya. Ginigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Imee. Diba, number 39 sa balota, Senator Okay. Imee Marcos. Isa-isahin natin. Itim. Itim. Itim ay description ng kadiliman. Lugmok ang bansa. Yan ang gusto nilang palabasin. Wow. Ang poverty rate mataas. Ang crime rate mataas. Wow naman. Saan galing yung datos ninyo? Ikumpara nyo yan ng panahon ni Digong. Kumusta ang crime rate ng panahon ni Digong? Huwag na natin i-mention yung hindi mga nire-record, sinasadyang hindi nire-record. Ano yan, 30,000 na tinukhang? Hindi ba crime rate yan? Tapos kung i-describe nila ngayon itong administrasyon na to, madilim pagdating sa krimen. At gutom daw po ang tao. Ilang percent ba ang inflation natin ngayon? Parang huling inflation rate natin 1.8 something lang. Oh. Political persecution, isa din po sa topic nila dyan. Kapag kalaban ka daw, pag-iinitan ka. Sino lang daw ba ang may ginagawa? Kaya pala nag-hearing si Imee Marcos kasi gagamitin sa advertisement na yan. Nakita nyo yan, ka-coffee? Towards the end of the program, yung kanyang hearing dyan sa Senado. Kaya pala nagpa-hearing yan kahit nakabakasyon. Kasi gagamitin bilang video material, bilang inserts, bilang fillers dito sa advertisements niya. Oy, diskarte nyo, nabubulgar. Una, fake na nga yung narrative. Pangalawa, masyadong divisive itong advertisement na to ni Imee Marcos bukod dun sa fake ang narrative. Pangatlo, lantarang pambabastos yan sa kapatid niya at sa administrasyon. Wala ka talagang pagsuporta kay PBBM at sa administrasyon na to. Sige, dyan ka na sa mga Duterte. Good luck sa'yo. Sana manalo ka sa pagka-senador. Isa pa, pakinggan natin. Team. Ipaglalaban tayo ni Imee Marcos. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen, nagluluksa. Gutom na ang sikmura. Gutom pa sa hustisya. Ginigipit ang hindi kaalyansa. Marami ang nagsasalita. Pero sino lang ba ang may ginawa? Sino ang may ginagawa? Itim ang kulay ng pakikiramay. Itim ang kulay ng pakikiisa. Itim, laban ng tama. Itama ang mali. Iboto si Senator Imee. Diba, number 39 sa balota, Senator Imee. Ilaban ang tama, itama ang mali. O sige, tama, very good. Yan ang magandang line. Ilaban ang tama, itama ang mali. Yung ginawa ni Digong, puro kamalian yan. May magaganda rin naman ng administrasyon. Pero sige, focus tayo dito sa EJK. Yun ang mali.
At yan ang tinatama. Perfect yung line na yan eh. Ilaban ang tama at itama ang mali. Yung ginagawa ng administrasyon na ito ay para makamit yung hustisya ng biktima ng EJK ni Digong. Yun ay isang malaking pagkakamali ng administrasyon ni Digong, isang malaking pagkakamali ni Digong at ni Bato. At yan ang tinatama ng administrasyon na to. Perfect line. Tama yung linya na yan eh. Ilaban ang tama. Yan ang tama. Isurrender si Digong sa ICC dahil meron siyang warrant of arrest. At hindi siya pagtakpan, hindi siya itago, hindi siya konsentihin sa mga ginawa niya nung siya ay presidente. Yun talaga ang ilaban ng tama. Itama ang mali. Nagkamali si Digong during the AJK at tinatama na yan at kinakailangan niyang pagdusahan niyang pagkakamali na yan. Perfect line. Pero yung unang linyahan dyan, yung mga first few sentences, fake narrative, hindi factual yung data. Alam mo kung bakit hindi nila ginawang factual yan? Kasi kung ikumpara nila, ibigay nila yung data ng poverty rate noon ni Digong, poverty rate ngayon ni PBBM, inflation rate ni Digong, inflation rate ni PBBM, masasaktan sila. Kaya hindi nila nilagay yan sa advertisements nila. Kung nilagay nila yung totoong datos, masasaktan sila. Kaya generic statement lang yung ginamit nila. Huling-huli kayo dyan. Isa pa, meron pa kay Robin Padilla. Ibot. Manang tapatin mo ako. Pinoy. Manang tapatin mo ako. Pinoy. Lagi akong tapat sa iyo. Ano ang ibig mong sabihin sa Mindanao? Ang pangalan ko, ang may ibig sabihin sa Mindanao. Pangalan? Aimee. Ay? Infrastruktura. M? Modernisasyon. T? Elektrisidad. E? Ekonomiya. Tapatan. Tapatan. Tapat na kaibigan. Tapat sa bayan. Boto si Senator Aimee. 39 sa balota. Senator Aimee Marcos, number 39. Wait lang, may binigay siyang projects dito eh. 4. Sabihin sa Mindanao. Aimee. Pangalan ko, ang may ibig sabihin sa Mindanao. Pangalan? Aimee. Ay? Infrastruktura. May project ba si Aimee na infrastructure related? Diyan sa Mindanao, may batas ba siya na ginawa for infrastructure? Wala akong matandaan. Baka meron, di lang natin alam, no? M? Modernisasyon. Modernisasyon? May project ba siya dyan? Para si PBBM may mga projects ng modernization dyan sa Mindanao. Baka hindi lang din natin alam. T? Elektrisidad. Elektrisidad? Meron din ba? Ano? Meron din ba? Wala akong matandaan. Siguro may mga batas pero wala akong matandaan. Walang recall. E? Ekonomiya. Ekonomiya. Siguro sa ekonomiya pwede kasi trabaho, etc. Mapilit lang talaga yung Aimee, sige, quiz tayo. Aimee, I, infrastructure, M, modernisasyon, E, elektrisidad, E, sa pang E, ekonomiya. Ayan, Aimee, yan daw po ang ibig sabihin ng Mindanao. Tapat sa bayan, talaga ba? Tapat sa bayan o tapat sa mga Duterte? Baka tapat sa mga Duterte, hindi tapat sa mga bayan. Malinaw na sa ginagawa ni Aimee Marcos. First, itong move na to, very huge move, itong mga advertisements na yan, ay ginawa nila as part of their plans dahil bagsak sa survey si Aimee. Diba? Hindi pumapasok sa Magic 12 eh. Kaya nakikita nyo ngayon, very aggressive itong ginagawa at very bold itong ginagawa niya. Magpa-endorso kay Sara Duterte, magpa-endorso kay Robin Padilla. Diba? Saan ka pa? Tinulungan ka ng alyansa, ng administrasyon, and then tatawid ka dun sa kabila. Ginamit mo lang din ang alyansa. Tinulungan ka ng kapatid mo. Maraming naghahangad ng spot dyan sa alyansa. Binigay sa iyo yan dahil kapatid ka. Tapos, lalayasan mo lang din yung alyansa, lilipat ka dun sa kabila. Ano nangyayari ba kay Aimee? Bagsak siya sa survey. At magtutuloy-tuloy yan. Less than a month ka-coffee, mag-election na. Kapag hindi siya bumangon in next week survey, wala na, hindi na siya lulusot dyan sa halalan. Swerte niya kung lumusot siya. Alam mo, ang ginagawa niya, maraming mga loyalista. Dito lang sa channel natin, marami tayong mga subscribers, marami tayong mga supporters ng administrasyon na to na ayaw na sa ginagawa ni Aimee. Hindi na nila iboboto si Aimee Marcos dahil sa pinaggagawa nitong tao na ito. Ano pa after these advertisements? Ano pa after coming to Sara, after coming to Robin Padilla, seeking for endorsement, and ayan na, nabigay ng endorsement na yan, edi mas lalong mas maraming aayaw ng mga supporters ng administrasyon. Mas lalong hindi siya iboboto sa ginagawa niya. Kaya isang malaking good luck. Isa pa, ang mga DDS mismo,
Ayaw sa kanya. In fact, iniinsulto siya, tinatawag siyang mangga. Ano ibig sabihin ng mangga? Yung physical structure ng mukha niya, mukha daw mangga. Pangalawa, ang ibig sabihin ng mangga, manggagamit o user. Tapos ito na naman kayo, mga Duterte, mga DDS. Pag kayo na naman magreklamo, after this election, sasabihin nyo na budol kayo ni Amy Marcos dahil manggagamit si Amy Marcos. O, baka kay PBBM nyo na naman isisi yan. O mga DDS na nakikinig sa atin sa mga DDS, make sure na hindi kayo magsisisi ha. Baka kapag binoto nyo si Amy Marcos dahil inendorso ni Sara, eventually, after the elections, isisi nyo kay PBBM yan. Kesyo, nare-realize ko lang, naiisip ko lang, palalabasin nila, sugo si Amy Marcos para magtaksil sa mga Duterte. Inutusan si Amy Marcos para kunin ang loob na naman ng mga Duterte at pagkatiwalaan na naman siya, and then eventually, magsisisi yung mga DDS. Oy! Wake up! Wake up! Tok, 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 tok! Wake up, mga DDS! Isipin ninyo, baka ginagamit lang din kayo ni Manang Amy Marcos ninyo. And then, magsisisi kayo, sasabihin nyo, nabudol. O, yan na naman tayo ha. Ito, reminder to ha. Baka sabihin nyo na naman, for another time, nabudol na naman kayo ng Marcos dahil nagtiwala na naman kayo. Walang sisihan ha, mga DDS ha. Walang sisihan sa ginagawa ninyo. Headline si Amy Marcos ngayon eh. Kaliwat ka ng pahayagan ka, Coffee. Wait lang. O, nasa News 5. Basahin natin to sa News 5. Inday trusts Amy Marcos. Kasi noon sabi niya, this friendship is beyond politics or baka nagpaplastikan lang. Pero hindi gagawa ng advertisements yan na ganitong classic advertisements kung hindi niya pinagkakatiwalaan si Amy Marcos. Kasi si Sara, pihikan eh. Si Vic Rodriguez nga eh, nakakampi ng tatay niya, hindi inidorso eh. Di ba? Inilabas ni re-election ni Senator Amy Marcos ang isang campaign video kasama si Vice President Sara Duterte. Itim ngayon ang kulay ng bansa sa gutom at krimen nagluluksa ayon sa BC. Hindi ko matanggap yung nagluluksa dahil sa krimen. Imagine niyo ha, imagine niyo, gising kayo. Nung panahon ni Digong, 30,000 ang pinaslang. Hindi ba yun ang mas may nagluluksa? Ang daming videos, ang daming coverages ng media na nagluluksa ang taong bayan dahil chinugi ang kamag-anak. Diba? Dramatic yung mga eksena. Dahil pinaslang, dahil sa tukhang, hindi binigyan ng due process. Yun yung nagluluksa. Inappropriate use of word. Hindi nyo dapat, actually wala sana kayong karapatan na gamitin yung term na pagluluksa under this administration dahil hindi naman totoo. Ang nagluluksa nung panahon ni Digong na may pinaslang na 30,000. Imaginin mo, 30,000. Ilan ang kamag-anak niyan? Ilan ang kapatid, ate, nanay, tatay, anak, pamangkin? Yun ang nagluluksa. Unfair na gamitin nyo yung description na yan sa administrasyon na to na nagluluksa. Gutom na ang sikmura. Bumaba ang poverty rate. Yung mga ayuda na yan, nakatulong yan para mapababa ang poverty rate. Anong basis ninyo? Anong data ang hawak ninyo? Gutom na ang sikmura, gutom pa sa hustisya. Hindi ba hustisya yon? Na nakamit ng mga biktima ni Digong, yung pagkakakulong ni Digong dyan sa ICC, hustisya yan. Ginigipit ang hindi kaalyansa. Talaga ba kayo yung ginigipit? Sabi ng senadora, matatandaan kumala si Amy Marcos sa alyansa. Oh. Anyway, nahuhuli kayo sa balak ninyo. Ay, ka-coffee! Isang malaking good luck na lang talaga dito kay Amy Marcos. Marami nagagalit, sa totoo lang, marami nagagalit. Nagbabasa rin tayo ng mga komento. Hindi nila nagugustuhan itong ginagawa ni Amy Marcos. Lantarang pambabastos siya sa presidente, sa kapatid niya mismo. Hindi na sa kapatid niya, sa nanay niya mismo na buhay pa si Imelda Marcos. Sa tatay niya mismo na patay na si Marcos Sr. Itong ginawa niya. Bakit niya ginagawa ito? Ano yung motibo sa kanya? Ano yung pinakain sa kanya ng mga Duterte? Na isinusuka na nga siya ng mga Duterte, ginagawa niya pa rin yan. Or, may mga teorya na baka parte lang yan ng gimmick. O mga DDS, ingat-ingat kayo, baka parte nga lang yan ng gimmick. And eventually, kayo itong mapapahamak. Naku po, sige. Tingnan natin kung lulusot si Amy Marcos. Tingnan natin kung makatutulong itong bago niyang political advertisements para umangat po ang kanyang survey. Pero marami pong mga supporters, mga DDS supporters dito lang sa channel natin. 400,000 plus tayo. Majority of you, ka-coffee, ay ayaw na sa ginagawa ni Amy Marcos at hindi tama yung ginagawa niyang pambabastos kay PBBM. O siya, sige.
I-komento ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba nating mga ka-coffee. Kung nasa Facebook po kayo, di pa kayo naka-like o naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee. Libre yan. Follow and like. Yung mga nasa YouTube, click lang po ng subscribe at hit nyo na po yung notification icon para updated kayo once na may mga bago po tayong videos. I will see you ka-coffee in my next video. Agkapitayon. Bye-bye.